po ang ating gawain ay inaanyayahan po natin ang ating mahal na obispo, Bishop Juni Maralit, para naman po sa panalangin, at susundan po yan ng Philippine National Anthem mula naman po sa Provincial Government of Marinduque. Ang lahat po ay inaanyayahang magsitayo. Lagi nating alalahanin, ang lahat ay biyaya mula sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos Amang makapangyarihang may likha ng langit at lupa, sa inyo po nagmumula ang lahat ng mga biyaya. Kaya't kaming mga naririto ngayon ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng ito. At nag-aalay sa inyo upang lahat ng aming pagsusumikap ay maging isang kagampan ng inyong mabuting kalooban. Gabayan niyo po kami sa mga araw na ito na kami nagpapasalamat sa 100 taon bilang lalawigan. Samahan mo kaming lahat upang lalo naming mapagyaman ang lahat ng biyayang ito. At marating namin ang mga nasa iyong mabuting kalooban para sa amin. Ang lahat ng ito'y amin ngayong inilalapit sa inyo sa pamamagitan ng inyong mahal na anak na aming Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Maaari na po tayong umupo. Ang lahat po ng nasa paligid at sa loob ng Expo Arena ay inaanyayahan naming makibahagi sa ating opening program ng Barakalan sa Centenaryo. At bago tayo magpatuloy, ay tawagan muna natin ng pansin ang lahat ng bumubuo sa local government ng ating probinsya. Shout out sa lahat ng mga taga-Mugpog, LGU Mugpog. Nasaan po ang LGU Mugpog? Mukhang walang participating group mula sa bayan ng Mugpog. Sa bayan ng Buwak. There you go. A special shout out sa mga taga-bayan ng Santa Cruz. There you go. Bayan ng Torrijos. And of course, Ang bayan ng Gasan at ang bayan ng Buena Vista. Meron po tayo sa Mugpog, Anton. Open na po nandun sila pala. kanina pang umaga. ayun, nakita ko kanina, partner, ang ganda nung kanilang Yes. booth. Very native, very local. So, Okay, at sa pagpapatuloy po ay tinatawagan natin ang ating ang presidente o ang chairperson po ng Philippine Chamber of Commerce dito po sa Marinduque chapter, walang iba kundi si Mrs. Carmelita Rejano Reyes. Thank you, Romeo and Joanne. Unang-una po ay pasasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng ating may kapal sa pagdiriwang po nitong 100 taon ng Marinduque. Sa aktibong mahal na obispo, Bishop Juni Maralit, ang ating pong masipag na congressman, Alan Velasco, ang ating pong gobernador, Presbiterio Velasco, na walang sawang tutulong sa ating mga entrepreneur dito sa Marinduque. Ang ating pong Vice Governor na laging nakasuporta since sa simula po ng
PCCI ay nandyan po siya lagi. At ang sangguniang panglalawigan. Ang ating pong mayor na walang kupas, napakaganda si Mayor Carion. At isang hiling lang po namin, ang PCCI ay okay kaagad sa kanya. At ang sangguniang pambayan. Sa lahat pong mga mayors na naririto, na nakaagapay dito sa ating gawain ng Barakalan sa Centenaryo, ang ating pong DTI Director, si Mrs. Cel Salvador, na simulat sa pool ay talagang nakatutok dito sa ating gawain. Lalong-lalo na sa maliliit nating mga manggagawa. Ang DOST po, kahit po wala si Bernie Caringal, ay yan po ay isa ring napakasipag na tumutulong sa aming mga SMEs. Ang MSC po, si Dr. Manny, ang ating pong director ng St. Mary's, si Sister Aida, ang head of agencies sa iba't ibang sanganang kagarawan. Ang ating pong PNP Provincial Director, mga SMEs, KMME graduates, BOD po ng Marinduque Chamber, sa ngalan po ng Marinduque Chamber of Commerce, buong puso namin kayong tinatanggap dito sa ating Trade Expo, Barakalan Centenaryo, na ito po ay first time na nangyari na ang 6 na munisipyo ay nakiisa sa ating gawain. Dito po ay makikita ninyo ang mga bagong produkto, new packaging, innovative products ng bawat bayan na pwede na po nating ipagmalaki. In the sense na may mga bipad na po yung ibang mga pagkain natin na pwede nang lumabas ng Marinduque. Ang ating pong mga tanawin dito sa Marinduque ay makikita ninyo po sa bawat booth na ang ating pong mga mayor ay 100% na nakiisa at ito po ay makikita ninyo ano ang produkto ng bawat bayan. Kasi po tayong lahat na taga rito sa atin, hindi natin alam kung saan galing ang mga produkto. Ngayon po malalaman na ninyo kung ano ang mga specialty ng bawat bayan. Special thanks po sa DTI at DOST na laging kaagapay namin at na laging tumutulong sa mga pangangailangan ng mga SMEs. Ito pong pag-unlad namin ay kami ginagabayan nila lahat. Gusto ko pong i-announce sa inyo na ngayon pong darating na linggo ay magkakaroon po ng blessings ang common service facilities na ito po ay ang ating tool packaging and labeling. Kaya ito pong ating mga produkto sa Marinduque ay magkakaroon na ng mukha at pwede na natin siyang ipagyabang kahit kanino. Ito po ay tulong ng DTI. At ito pong pasalubong kiosk na inanagura po natin sa Sagasan Airport. Dito po i-display ang iba't ibang produktong Marinduque. At kami po sa PCCI ay isasamantalahin ko po na suportahan po ninyo ang ating agrikultura tungkol sa uraro, kamote, kamoting kahoy, saging, nito, at buli. At ito pong mga produktong ito ay nawawala na dito sa ating probinsya. Kaya ito pong mga SMEs umaangkat pa sa ibang probinsya para lang masustain yung need namin. Kung tayo po ay magkakaisa, very proud po tayo na ang produktong raw materials natin ay produktong Marinduque. Kaya nakikiusap po ako sa mga
sa ating mga namumuno na tulungan natin itong maliliit nating entrepreneur. At alam po ba ninyo na ang pinakamasarap na banana chips sa buong Pilipinas ay galing sa Marinduque. At yun din pong proud din po ako, yung uraro po natin, ito po'y buong Pilipinas, pinakamasarap po ang ating produkto sa larangan ng uraro. At ito po ay ating itaguyod, magtulong-tulong po tayo. Ang hiniling ko po ay bawat sana isang tao o magtanim po tayo ng kahit isang puno ng saging o 10 puno ng uraro, isang puno ng ng kamote o kamoteng kahoy para yung need po namin ay masustain. Talagang kulang na kulang po ang aming raw materials. Magtulong-tulong po tayo para sa ating lalawigan. Napakinig ko po kahapon ang ating pong congressman at ang ating gobernador ay talagang full support sa ating lalawigan. Kaya tayo po ay magtulong-tulong. Kahit po tayo mga empleyado, magtanim po tayo para kita ay hindi na naangkat sa ibang probinsya. Inaanyayahan ko po lahat na imbitahin ninyo ang inyong mga kababayan, bawat bayan, para makita itong ating produktong Marinduque. Mabuhay po ang ating sentenaryo. Welcome po kayong lahat. At God bless us all. Salamat po. Maraming salamat po, Mrs. Carmelita Rehana Reyes, ang ating pong chairperson ng Philippine Chamber of Commerce Marinduque Chapter. At mga kababayan, upang mas maintindihan po natin kung bakit may mga ganito po kitang gawain ngayong araw na ito, i-welcome po muna natin ang ating mga key officials. Nakikita ko nandito na si Mayor Nancy Madrigal ng Bayan ng Buenavista. Magandang umaga po, Mayora. Gayon din po ang ating sangguniang panlalawigan member, si Bucal Mercy Rehano. Good morning po. Ang ating mga sangguniang bayan members, nandito rin ang support ni Justin Manrique. Good morning, sir. Also, we have from Buenavista, from BOA, sir. Yes. Okay, si Councilor Larga. And of course, nakikita ko rin ang ating Councilor ng Bayan ng Buwak at the same time, ang sangguniang panlalawigan member si Bucal Jojo Leva. And of course, nandiyan din si Provincial ng Legal Department, si Attorney Romel Fernandez. And of course, ang lahat ng bumubuo naman ng Philippine Chamber of Commerce na todo suporta po sa kanilang advokasya at gawain ngayong araw na ito. Dito naman po sa Barakalan, sa Centenaryo, dito po sa ating probinsya. Gayon din po, buo ang suporta, of course, ng ating provincial government department heads and employees na nandirito ngayong umaga at nakikisalamuha sa atin sa pagbubukas ng ating Barakalan sa Centenaryo. And of course, at upang mas maintindihan po natin ang ating gawain ngayong umaga, ay makakasama po natin ang Provincial Director ng Department of Trade Industry ng Marinduque. Walang iba po kundi si Miss Hazel Salvador. Gandang umaga po sa ating lahat. Hindi ko na isa-isahin yung ating mga guests, kasi baka may makalimutan ako, magtatampo po sa atin. Pero special mention ko na lang po ang ating Congressman Lord Alan Velasco, ang ating Gobernador, Governor Presbitero Velasco, ang ating Vice Governor, si Doc Bacoro, ang ating Mayor Arnie Carion, si Bishop Maralit. So yan, si PA, sila po mga nakaupo dito sa taas, Special mention ko na lang po sila. Sasamantalihin ko na lang po ang pagkakataon na ito upang pasalamatan po ang lahat po ng partners ng DTI, walang sawang tumutulong sa DTI upang isakatuparan po namin ang aming mga programa. Ang lahat po ng LGUs, 6 na munisipyo, lalong-lalo na po ang probinsya, na
tinanggap po ang pagtatayo ng negosyo center sa lahat po ng munisipyo po, no, dito sa lalawigan ng Marinduque. Ang aming pong Regional Director, RD Joel Valera, ay his heartfelt, no, thank you and congratulations po sa centennial founding anniversary po ng lalawigan ng Marinduque. No, congratulations po sa Marinduque. At bilang celebration po, ito pong ating ginagawang trade fair ay isa sa mga malalaking event po na gagawin po natin ngayong buong linggo. Siyempre, nandyan din po ang PCCI na wala din pong sawang tumutulong sa DTI, no, upang matulungan po ang ating mga micro, small, and medium enterprises. Ang ating po mga MSME, no, sila po ang tinatawag nga po natin na drivers of our economy. Kung wala po sila ay malungkot po ang ating bayan, di ba? Walang sigla. Sila po ang wheels of our, ang nagpapaandar ng ating ekonomiya. Kung wala po ang ating mga MSME, kung wala po sila, patay ang ating economy, no? Hindi tayo aandar, hindi tayo iikot. So, kaya ganyan na lamang po ang tulong na ibinibigay po ng DTI at ang ating mga active partners and collaborators tulad po ng DOST, ng DAR, ng DSWD, ng DOLE, ng TESDA, ng OWA, lahat po, no, halos lahat po ng mga ahensya ng gobyerno ay tumutulong para po tulungan po itong ating mga MSME na maging competitive po sila, no, na hindi lang po dito sa loob ng Marinduque, kundi para makalabas po sila ng ating probinsya and eventually sa labas po ng ating bansa. Kung inyo pong, para po sa inyong kaalaman, ang Marinduque ay isa po sa mga very active, no, na participants ng Mimaropa. Kung hindi man tayo number 1, kasi maliit lang po ang ating probinsya compared sa Oriental Mindoro, Palawan, yan. Siyempre, mas malaki po sila. 6 na munisipyo lang po tayo. Pero lumalaban po tayo. Hindi po tayo nagpapahuli. In fact, yung mga programs po ng DTI, karamihan po na nagpa-participate ay talagang Marinduque, mga taga-Marinduque. No? Masisipag po ang mga taga-Marinduque. We have the Bagwis Awards na pinakamarami po na nabigyan ng DTI ay sa Marinduque at marami rin po tayong shared service facility na nabanggit nga kanina ni Mamita ng isang toll packaging labeling ay binigay po natin sa kanila. No? Mag-opening na po tayo this week. Yan. So, imbitado po in-invite ko na sila, Mamita. So, congratulations po sa ating mga MSME. Ngayong linggo, dito sa ating Barakalan, mula ngayong Monday hanggang Sunday, hanggang Saturday, meron po tayong mga activities na hindi na natuloy at nagbago-bago po yung mga schedule. Pero kung makikita nyo po dito sa programa natin, ayan, meron po tayong Battle of the Band, meron tayong seminar on solar power technology. Ang MSc Dr. Marian Manny, maraming salamat din po sa kanilang walang sawang pagtulong, no, as partner ng DTI. Meron din po silang pavilion dito. Ang sabi po ni Governor, iba pagka nagko-conduct po tayo ng trade fair na Marinduque Expo tuwing Holy Week, nag-i-invite po tayo ng mga outsiders from other provinces na mga micro-enterprises. Pero sabi niya, ngayong taon, sa centennial celebration ng Marinduque, kailangan i-highlight po natin mga Marinduqueños lang. So, all the products na makikita nyo po na naka-display sa ating pong mga pavilion, 6 na munisipyo ang nagtayo ng kanilang pavilion, and including the Marinduque State College. Ayan, mag-showcase po ng kanilang mga products. Kung mapapansin nyo po, meron na po tayong mga ilan na talagang nakakalabas na po ng Marinduque. No? We have 4 exporters na po dito sa Marinduque, and as much as possible, we try to help them na makakuha sila ng license to operate from the Food and Drugs FDA para mailabas po nila yung kanilang mga produkto. Kasi hindi po tayo talaga pwedeng magtinda sa mga malalaking tindahan kung wala po tayong license to operate. So we try, mahirap po kasi makakuha ng license to operate, hindi po siya ganun kadali. And we realize na mga challenges na hinaharap po ng ating mga MSME sa pagkuha nito kasi matrabaho po talaga siya. So if
ang isang MSME po natin ay hindi po siya porsigido na pagbutihin yung kayang produkto, wala pong mangyayari. So we try to help them as much as we can. Kaya ang DTI po, inaako na po namin lahat, no, for yung mga laboratory testing nila, labeling nila, binigay na namin sa kanila hanggang sa pagturo sa kanilang traceability, food safety, para po sa pagtayo ng kanilang processing area, tinutulungan po natin sila hanggang sa makakuha sila ng FDA, LTO. So slowly but surely every year, nagta-target po kami ng MSME na tutulungan na at the end of the year, and before the year ends, na makakuha po sila ng LTO. So ayun po. Pero gusto nga po namin, on the part of DTI, we want Marinduque to be self-sufficient in the long run. Self-sufficient meaning, hindi na natin po kailangan kumuha ng mga produkto mula sa labas. Although that is possible, kasi we also give our products outside, naglalabas din po tayo ng produkto natin. Pero as much as possible, we would like to be self-sufficient. So, itong mga industries po natin na kailangan natin po sinusuportahan, and then we put out in the market, like yung arrowroot po natin, we have the arrowroot, and meron po tayo mga turmeric, meron tayong cocoa sugar, and also the non-food. We try to help them na mailabas po yung kanilang mga produkto. Mailabas sa market outside of the province. So yun po. So kung nakita nyo po, we have may evening show din po tayo sa February 21. We have acoustic bands and mga seminars po. So yan po ang highlight po ng ating 1 week na activity dito po sa ating Barakalan sa Centenario. Makikita nyo rin po, meron po tayong mga food stalls. Yung itong sa baba, nilagay po natin sila mga food stalls. Sabi ni Governor, ayaw daw niya na maglagay na lang sa taas. So dito na lang po tayo sa baba naglagay. No? Kasi yung sa taas po gagawing venue na pag may mga bisita po tayo, dyan po sila dadalhin. So, acknowledge ko na lang po yung mga nagtayo din po dito sa baba ng mga establishments. We have Happy Tummy, Jeff C. Fruits and Shakes, yung Paul Tags, Food Products, Maclean Food Hub, The Pancake Pastries, Marquez Variety Store, Kamayan sa Hardin, Jocas Food House, Happy Bunnies, Island Deli, KB Cafe, Cutie Cafe, Krishna's Barbershop, Alfia Shawarma, The Blend Food House. Ayan po. So, yan po yung mga nandito sa baba na mga kainan. So, yung mga bisita po natin na darating, meron po silang pwedeng pagkainan dyan. And syempre, ang highlight pa rin natin, yung showcase po ng mga produkto ng Marinduqueño. So, I would like to congratulate on behalf of our Regional Director. Congratulations po sa Marinduque. Happy Centennial Anniversary at maraming salamat po. I hope for a successful conduct of this Barakalan sa Centenario. Maraming salamat po. Thank you so much, DTI Provincial Director, Ms. Hazel Salvador. Bago po natin tawagin ang ating sunod na magmimensahe, nais po namin bigyan ng pasasalamat ang kapulisan na siyang gumagabay sa atin at nagbibigay ng seguridad sa buong linggo ng ating pagdiriwang. Gayon din po sa mga susunod at mga gaganapin pang aktibidades ng ating provincial government. Salamat po. At nakita ko rin, partner, ang representative mula naman sa Marinduque State College, si Miss Bernalisa Capiña, ang Vice President for Academic Affairs ng MSD. And partner, tayo po ay sabayang napapanood sa social media platform ng Marinduque News, ang official media platform ng ating Barakalan sa Centenario. Okay po. Gayon din po, nais nating bigyan ng parangal ang ating mga dumating na sangguniang panlalawigan members, Bokal John Pilaes. Ayan po, good morning po at maligayang pagdalos at pakikiisa sa ating sentenaryo ngayong umaga. And to continue with our program, hindi po magiging kumpleto ang ating araw kapag hindi po natin nasilayan ang kagandahan at ang tinig po ng ating butihing mayora ng Bayan ng Buwak, Honorable Mayor Army de la Cruz Carrion.
maraming salamat, Romeo and Joan. Sa ating kinatawan, Lord Alan K. Velasco Jr. Sa ating pong ama ng lalawigan, Governor Presbitero J. Velasco Jr. Sa ating lubang kagalang-galang, Marcelino Antonio Maralit Jr., Obispo ng Buwak. Sa ating vice-gobernador, Romulo Bacuro Jr., puro po Junior, ano po? At sa mga kagalang-galang na kasapi ng sangguniang panlalawigan. Sa aking mga kasama na punong bayan na naririto ngayon, Mayor Vicky Laulin ng Gasan, Mayor Leo Libelo ng Mugpog, Mayor Lorna Velasco ng Torrijos, Mayor Tonton Uy ng Santa Cruz, Mayor Nancy Madrigal ng Buenavista, pangalawang punong bayan Sani Paglinawan, at sa mga kasapi ng Sangguniang Bayan, nandito po ang aking mga konsihal, Konsihal Jojo Leyva, Konsihal Sito Laylay, Konsihal Dave Daniel Larga, Konsihal Mark Hinang, Konsihal Tino Manrique, Konsihal Tita Bolet Luarca, at sa mga Provincial Director Hazel Salvador, ng Department of Trade and Industry, our Provincial Director ng PNP, Crescenciano Landicho, sa atin pong tagapangulo, Ginang Mita Reyes ng Chamber of Commerce, at sa lahat po ng kanyang mga kasama. Mga pinuno ng national government agencies, non-government organization, civil society organization, sa mga punong barangay, sangguniang barangay, mga kawani ng mga pamahalaang nasyonal, lalawigan, bayan, sa DOST, Bernie Karingal, kay Sister Aida Mariano, Directress po ng St. Mary's College, sa ating pong City Administrator, Mike Velasco, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay nga pong pinagpala ang ating lalawigan, sapagkat sa linggong ito ay ating sama-samang ipagdiriwang ang 100 taon o sentenaryo ng pagkakatatag ng lalawigan ng Marinduque. 100 taon na ang nakalipas noong Pebrero 21, 1920 nang ipasa sa Kongreso ng Pilipinas ang Atas Republika bilang 2,280 na nagtatatag ng hiwalay ng lalawigan ng Marinduque mula sa lalawigan ng Tayabas na ngayon ay tinatawag na lalawigan ng Quezon. Ating pasalamatan ang mga pinuno ng ating lalawigan na nauna na nagpunla ng binhi sa ating hugis-pusong lalawigan mula sa kadakilaan na kinatawan ni Ricardo Parras na siyang akda ng Atas Republika bilang 2280 hanggang sa mga naging gobernador ng ating lalawigan mula kay Governor Vicente Rivaño hanggang sa ating Gobernador Presbitero Velasco Jr. Ang ating lalawigan ng Marinduque ay nagkaroon ng 17 gobernador. Kabilang na po dito ang aking butihing asawa na si Gobernador Jose Antonio Carrion na siyang gobernador ng lalawigan ng Marinduque noong panahon na ang bansang Pilipinas ay nagdiriwang ng kanyang sentenaryo ng 1998. Sa paglipas ng isang siglo, ang lalawigan ng Marinduque ay patuloy na tumatayo sa sarili niyang mga paa. Ang pagpasok ng bagong siglo, ang ating lalawigan ay nagbibigay ng isang bagong pag-asa para sa bawat isang Marinduqueño. Sa pamumuno ng ating Gobernador Presbitero Velasco, na ating Lord Alan Velasco, unti-unti na nating nababanaag ang kaunlaran ng ating lalawigan na matagal na nating pinapangarap. Sa pamamagitan ng barakalan ng sentenaryo, nabubuksan natin sa umagang ito, patuloy nating maipapakita sa mundo kung ano ang meron tayo.
Muli nating may pamamalas ang ganda ng Marinduque at galing ng mga Marinduqueño. Sa mga magagandang tanawin ng ating lalawigan ay maipagmamalaki natin sa ating mga panauhin kung gaano tayo binayayaan ng inang kalikasan at kung paano ito patuloy na pinayayabong ng ating mga kalalawigan. Ang mga produktong ipinakita natin sa barakalang ito ay isang pagpapatunay kung gaano kagagaling at kung gaano naging malikhain ang mga Marinduqueño. Atin pong tangkilikin ang sariling atin. Ating anyayahan ang ating mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, at bisitahin ang ating probinsya. At pagmasdan ang ganda ng Marinduque at madama ang galing ng mga Marinduqueño. Sa huli po ay aking nais ipabot ang taus-pusong pakikilahok, pasasalamat at suporta sa aking mga kababayang Buaqueño sa pagdiriwang ng sentenaryo ng lalawigan ng Marinduque. Sa ngalan po ng pamahalaang bayan, kami po ay naririto upang umagapay sa ating pamahalaang panlalawigan para sa ikatatagumpay ng selebrasyon ng sentenaryo ng ating sintang lalawigang Marinduque. Maraming salamat po. Sulong Marinduque, sulong Buwak, carry on. Thank you so much, Mayor Army de la Cruz Carrion. And to continue with our program, may we call on, I consider this person as a millennial congressman, our dear Congressman Lord Alan Velasco. Millennial talaga. Hindi na ako pasok sa millennial. Sa inyo po lahat, kay Governor Presby Velasco, kay Bishop Juni Maralit, kay Vice Governor Antonio Bacoro, kay Mayor Army Carrion. Andyan din po si Mayor Nancy Madrigal, Kuya Jing Madrigal, ang ating mga konsihal, kay Bukal John Pelaez, kay Bukal Jojo Leva, kay Konsehal Sito Laylay, kay Dave Larga, konsehal, kay Konsehal Mark Hina, alam mo, kakalimutan ko. Kay Konsehal Tito Bolet Lawarga, kay Konsehal Tino Manrique. Tama? Okay. Sa ating mga ibang mga bisita, sa mga employees ng municipal at provincial government, sa mga ibang mga representatives ng iba't ibang mga bayan. Ay, si Tito Mercy Rehano. Kay Bokal, Mercy Rehano. Upakan ako mamaya. Sa ating mga iba-ibang representatives, isang magandang umaga sa ating lahat. Good morning! Pasensyahan nyo na, ganito lang talaga ako magsalita. Napaka-informal ng inyong lingkod. But at the end of the day, sabi ko nga po yung ginagawa ko na lang siguro yung importante. Ano po? Natutuwa ako sa pagbukas ng ating barakalan. Pasasalamat po kay Tita Mita Reyes. Kanina po, hindi ko na sasabihin. Tinitingnan kasi namin yung program. Pero pasalamat barakalan. Why? And also thanks to Ma'am Hazel, ang ating DTI OIC. Mainly because on top of tourism, nakikita po natin ang kaakibat nito ay yung mga products na pinopromote natin. Usually kasi we keep on saying, tulak natin tourism, because we know it creates an industry. Ano po? Ang daming sumasamang mga iba-ibang industry, and one of those industries are yung mga pinoproduce po nating products. Kaya napaka-importante na we develop them para mas kaaya-aya ba po para sa mga turista. So, that is one of the reasons why talagang nakafocus na tayo sa tourism. Because everything else will follow. Yung lahat ng mga establishments rito yung pagtatayo. Kanina binanggit po ni Ma'am Hazel yung mga restaurants na nagbubukas, na yung mga products na binanggit ni Tita Mita na nag-i-improve yung packaging. So everything comes together. Kami naman po sa government, sinasabi ko po, it really takes not just the government but also the partnership with the private sector. So with the PCCI ng Marinduque, maraming salamat sa inyong lahat sa lahat ng tulong na binigay nyo sa provincial government at sa Marinduque. So, palakpakan naman natin ang PCCI. So,
So ayan, centenaryo na po tayo, 100 years. Nakakatuwa. Ano po, akalain nyo na timingan ang inyong lingkod ay ang Centennial Congressman. Nakakatuwa, no? Ang kita pakinggan eh. Gusto ko lang sabihin. But sabi ko nga, with that comes the job or the responsibility na makatulong talaga at may angat ang ating lalawigan. Ang ganda pakinggan, but you always have to think yung responsibility at yung obligations na kasama dyan. I'm not just talking about myself, I'm also talking about all the local government officials, lahat ng officials sa Marinduque, you are all Centennial officials. And with that, kinakailangan po natin gampanan ang ating mga responsibilidad. Responsibilidad na magtulungan, responsibilidad na lalo na hindi lang tulungan among each of the LGUs, but more so, yung mga kababayan na natin na nag-uumpisa. Kasi we're talking about industries with the DTI, mga kalakal. So, ang kailangan po nila at the end of the day is actually the support of the LGU. If we can open avenues para mas lalo nilang makahanap ng direct na mabibentahan, makahanap tayo ng avenue na ma-improve ang kanilang product, makahanap tayo ng avenue na makapag-export sila. Those are the things that yung mga kababayan natin na may industriya na nagsastart ng mga products nila, yun ang kailangan natin itulong. So I would like to thank DTI, I would like to thank DOST for product improvement. At sa lahat po ng mga naglalakas ng loob, pasukin ang mga businesses, especially sa mga products, ako'y nagpapasalamat sa inyo because one of the things na kinalulungkot ko talaga I really want na may product ang Marinduque na kilalang kilala. And true enough, natutuwa ako sa binanggit ni Tita Mita kanina, ang arurot natin kilalang kilala na. Ang banana chips natin, hindi ko alam, it's considered one of the most delicious na pala sa buong country. So on top of that, I would want Marinduque also to come up with other products para mas makilala tayo. Always remember, when we push for tourism, when a tourist comes to Marinduque, dyan po talaga nagkakalabasan ng ekonomiya niyan. How may I explain it? If I explain it in simple terms, in simple mathematics, in 1 year, pagpasukin tayo ng 10,000 turista, gumastos lang yung turista ng 1,000 pesos in 2 days. Mura na yun ha. 1,000 pesos in 2 days. That is already 10 million pesos income. From transportation, from accommodations, from kain, at sa pagbibili. So 1,000 pesos lang yun. And that's already 2 days. Yung 1,000 pesos mo, kulang pa yun sa tulugan mo. So you're looking at a bigger amount. So that's why lahat naman tayo nagkasundo na rito. We're shying away, we're shunning mining na. So lahat tayo, sama-sama tayo, mag-focus tayo on promoting tourism. So sa inyo lahat, I'd just like to thank you. Init no? Pero sinasabi ko nga, I have so many ideas and plans for Marinduque. Parang kulang talaga yung time na given to me and the funding para maigawa lahat. But with the help of the provincial and everyone here, I think maiisa-isa na natin. And the prime example na sinabi ko nga kanina, yung Buwak Arena natin, gagawin natin parang Moryon design, may cover car tayo dyan. But this one here, etong expo natin, ang plan ko po rito, na nililigawan ko pa ang aking ama, si Governor, na sana umoo, I want this to look like yung mga outlet stores sa US. So pag sinabi ko yon, ito na ang magiging commercial area ng Buwak Town. So at least tanggalan natin yung sikip sa main town, pasok natin rito, mabigyan natin ng mga stands, ang mga souvenirs, mga nagbi-business sa atin na may mga souvenir items, especially 1 per town siguro, malagyan natin rito. We'll transform the whole expo ng isang parang, di ko ma-describe sa inyo, but I will do the layout, then I will post it in Facebook.
para makita nyo lahat yung sinasabi kong idea. But with that, sa tingin ko, napakagandang mangyayari. Yung mga gusto natin maglagay rito ng mga fast food, pwede nandito sila, hindi masikip, maraming parking. So I think we always have to build out. With the center of Buwak, I just hope Mayor Army and the Sanggunian would consider closing the mid part of Buwak. Huwag na natin papasukan ng kotse, ipa-cobblestones natin para nasa gayon yung mid ng Buwak kasi babagsak na natin yung covered court. Tapos plano na ng bayan ng Buwak na gawing park yung gitna na yan sa tapat ng Kasarian. And then the road, ipa-cobblestones na natin. So para ka ng Kalye Crisologo ng Vigan. Diba? Para it's going to be the center of tourism ng Buwak. Kasama po ang Buwak Cathedral po natin. Integrated yun. It's one straight line. So for Buwak, iyan ang talagang pupuntahan natin dito. So yun lang. Dami talaga. Ang dami ko talagang iniisip ko eh. But sinasabi ko nga, shout out to all the mayors. One of the things na we have to improve, number 1 lang, ito lang hiling ko sa lahat ng mayors. Sana pondohan niyo po ang isang magandang public CR sa bawat bayan. Yun lang po ang hinihingi ko sa inyo. Isang magandang CR. Why? Kasi dyan po nakikita ang kalinisan natin sa CR po natin. And in fact, kung pumunta, nag-iikot ang isang turista, hirap na hirap sila maghanap ng CR. If we want them to keep on coming, kinakailangan pinapakita natin sa kanila, inaalagaan natin sila. Kaya, yun ang hiling ko sa ating mga mayors. Yung mga wala po rito yung mga mayors, yung kanilang mga representatives, pasabihan nyo naman po. Yun lang po ang hiling ni Congressman. Iisang public CR. And with the design, I will ask the provincial government to come up with a design of a public CR or restroom para iisa lang ang itsura. So every time they go visit a certain bayan, alam nila na public restroom ito. Ang simple na sinasabi ko, no? But itong simple na to, it will do wonders for tourism. Because yan po yung nirereklamo ng lahat ng turista sa buong mundo, sa totoo lang. Kita nyo na, pinalakpakan nyo, CR pa lang. Lalo na yung covered court. So, yun lang. Maraming parating po na magbisita si Governor. Parating rin po si Senator Bongo. I-plug ko na rin po. Yung baby ko, hindi ko pa po na ipapakita sa inyo. But sa April 18, I will hold a big celebration for baby Sarah. It's her 1-year celebration. Mukhang iuwi ko ang Aegis Band dito sa Marinduque para masaya. Kasi kinancel po natin yung Centennial concert ko eh. So, we'll just move it sa April 18 para isang malaking celebration na naman sa ating probinsya. Centennial is not only for February 21, Centennial will go on for 1 whole year. So, the provincial government has laid out plans and programs para activities nang sa gayon masaya tayo for the whole year. Siyempre, hindi lang for the whole year, even the coming years. So sa inyo lahat, sa lahat po ng tumulong-tulong para magawing possible ang Centennial, sa mga employees, sa mga heads po natin, ng mga departments, maraming salamat, and to everyone else, a special and good morning sa inyo at mabuhay po ang probinsya ng Marinduque. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa very inspiring message our Congressman Lord Alan J.Q. Velasco. And now, ang ating mensahe na hinihintay ng lahat, ang mensahe ay magmumula sa ating butihin at kagalang-galang, Governor Presbitero J. Velasco Jr. Gandang umaga po sa inyo ulit. Mainit na po. Magbubugay po tayo ulit. Mabuhay po kay Bishop Marcelino Antonio Maralit Jr. Mabuhay po ang ating congressman. Anak ko yata yun, Lord Alan Velasco.
Mabuhay po ang mayor ng host town ng Centennial Anniversary, Mayor Army de la Cruz Carrion. Carry on, ika niya, sabi niya. Nandito po ang ating napakabait at napakamatulunging Vice Governor June Bacboro po. Palakpakan po natin. And of course, nandyan po ang mga bukal sa Sangguniang Panlalawigan. Nandyan po si Bukal John Pilaes, Senior Legislator. At si Mercy with You, Bukal Mercy Rihano. Ayan po. Nandito po, of course, si Camita Reyes. Palakpakan po natin, Pangulo ng PCCI Marinduque. Nandito rin po si Hazel Salvador, talaga pong nakatutok sa ating mga gumagawa ng produkto, DTI Marinduque. Mabuhay po kayo. Nandito rin po si Mayor Leo Libelo. Palakpakan po natin ang Mugpog. Bayan din po yata namin yun. Napakahabol po ni Mayor Leo Libelo. Palagi pong nasa tabi lang. Pero napakasipag po. Lahat po yata ng mga affairs sa Mugpog ay nandun siya. You see him everywhere. Nandiyan po si Mayor Nancy Madrigal ng Buenavista. Palakpakan po natin. Napakagaling din pong alkalde. Actually, ang gagaling naman po ng mga mayor po natin. Of course, si PA po, Mike Velasco, nandito po. At ang kasamahan po natin sa Sangguniang Bayan, nandiyan po ang bukal din po at Pangulo ng mga konsihal, Jojo Leva po, si Ube. At katulong po ng lalawigan sa mga project po dito sa Marinduque. Nandiyan rin po ang magagaling na Sangguniang Bayan. Nandiyan po si Tulaylay, konsihal. Mabuhay po kayo. Konsihal Dave Larga, mabuhay po. Konsihal Mark Hinang. At nandiyan po si Tino Manrique, konsihal. Mabuhay po kayo. Ang Pangulo ng mga barangay captain sa Buwak at konsihal din, Bolet Luarca, palakpakan po natin. Yung representative po ng DOST, nilirepresenta si Regional Director Bernie Caringan, palakpakan po natin. Si Sister Aida Mariano, Directress ng St. Mary's College of Marinduque, palakpakan po natin. Yung pong, nandiyan po ang legal eagle natin ng Marinduque, Attorney Romel Fernandez, ang ating pong katulong ko consultant, si dating Mayor Jing Madrigal, palakpakan po natin. Ang mga masisipag ko po at magagaling na chiefs of offices ng provincial government, mabuhay po kayong lahat dyan. At pati na po sa Buwak Municipal Government Officials and Employees, mabuhay po kayo. Si PD Chris Landichot ng Kapulisan, mabuhay po kayo dyan. PD Chris. At sa lahat po ng dumalo, itong napaka-importanting activity, Parakalan sa Centenaryo. Mabuhay po kayo at isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palagay ko po sa dami ng narinig ko po, dito kay Mayor Army Carrion at ang ating magiging speaker na Kong Lord Alan Velasco, para pong wala na po sana akong sasabihin. Anyway, sabi nila, the show must go on. Meron po tayong participation dito, kaya magbibigay daw ng inspirational message. Alam niyo naman po, ang provincial government ng Marinduque ay nakatutok po sa ating mga producers, planters, mga farmers. Gusto po nating itaas ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan na nagsusumika para umasenso sa buhay na ito. At of course, ang talagang adhikain po natin ay pataas ang antas ng lalawigan ng Marinduque. Matagal na po tayo dito sa klasifikasyon na ito. Gusto naman po nating umusad. At hopefully, before my term ends in 2022, ay sana po makuha natin yung third class province na po tayo. Kaya po ba natin yon? Kaya, parang mahina ho yata. Kaya ba ho natin maging third class province before the end of 2022 term? Yes! Yun, malakas. Pwede na nga. Anyway, sa dami po ng narinig nyo, ay palagay ko ay kayang-kaya na po. Tinawag po natin itong Agri-Trade and Tourism Fair.
So dalawa po yan, agri, trade, at kasama po na yung tourism. So nakikita po natin na talagang kaya nating makamit ang ating adhikain na pagdating na nakuha natin ang third class province ay taas noon na pa nating sasabihin sa mga ibang taga-lalawigan na magaling din ang Marinduqueño. At syempre po, pag nakuha natin yung third, kailangan pong trabahuin natin maging second at maging first class province. Ano po? Pero marami pa po tayong dadaan ng taon at marami pa po tayong gagawin. Natutuwa po ako, nagko-congratulate po ako sa kay Camita Reyes, na Pangulo ng PCCI Marinduque at lahat po ng mga opisyales at miyembro ng PCCI sa kanilang magandang pagtutok at sobrang sipag para po mapaasenso ang ating at mapaganda ang mga produkto po natin sa Marinduque. Ano po? Kaya po palagi na sinasabi natin, kailangan po competitive ang ating products. At talagang lahat naman po ng ating mga kaibigang lalawigan ay nagpupursige ding umasenso at gumanda ang mga produkto. Maganda po ang maging market nila at umasenso po ang mga producers at manufacturers natin. So palagi po nila sinasabi, yung design, yung packaging, yung quality, yung marketing ng mga produkto ay kailangan po nating tutukan at natutuwa po tayo na ang DTI ay palagi pong nasa likod po, nasa tabi at nasa harap. Talaga po todo ang suporta ng DTI. Palakpakan po natin ang DTI. Agri. Ang agri po ay medyo talaga mahirap trabahuhin, pero alam niyo naman po, ang ating programa, yung post-harvest facilities and services ay gusto pong ibigay natin ng provincial government ng Marinduque sa ating mga masisipag na nagtatanim at mga producers. Ano po? Kaya po doon sa budget na inaprobahan po ng ni Vice Governor Jun Bacoro at ng ating mga kasama sa SP ay meron na po diyang provision, meron na pong pondo para sa warehouse. Ano po? Gusto po nating tulungan ng ating mga nagtatanim din dahil nahihirapan po sila sa post-harvest facilities and services. Binibigyan din po natin yung merkado, ano po? Gusto po natin, bago po tayo nagtatanim o gumagawa, ay meron na po tayong bibili. Ano po? So, yan po isang sinasabi, inaamin na po namin na gagawin naming obligasyon na mismo ang provincial government po ang makikipag-negotiate, makikipag-enter into agreements with mga buyers po, mga big companies, local and foreign. Ano po? So, pati po yung transport facilities ay tinitignan po natin yan. So, para po mas malaki ang kikitain ng ating mga nagtatanim at mga producers. Yan po ang plano natin at palagay ko naman ay kung tulong-tulong po tayo ay kaya po natin gawin. Ganon din po itong ating mga produkto na napakaganda naman po. Ganon din po ang i-apply nating estratehiya na kailangan po na meron na tayo mga ready buyers. Gusto po natin na talagang bibili po ng produkto at ayaw po natin na gagawa po tayo at nahihirapan po tayo mag-market. Ano po? So tinitingnan po natin yung mga produkto na yan at tutulong po tayo para plansyado po ang galaw, produce lang po kayo at nakaset na po yung bibili. So sigurado po na hindi tayo malulugi. Ano po? Napakahirap po sa mga small and medium enterprises po na nalulugi. Ano po? At nawawalan po ng motivation na magpatuloy magnegosyo. Sabi ko nga po, talagang sa aking pananaw, itong mga nagninegosyo po ay talagang malaking contributors sa economy ng lalawigan. Dahil alam niyo po, pag nagninegosyo ay para pong malaking sugal yan eh. Malaking sugal ho yan dahil nag-i-invest po kayo ng pera at ng effort at lahat po ng inyong oras ay binibigay nyo dyan. Pero kung hindi po magiging successful, ay nawawala na po tayo ng motivation, tayo po'y titigil, at apektado po rin ang buong lalawigan. So nandyan po ang provincial government natin na handa pong tumulong sa ating mga manufacturers, mga producers, mga farmers, para po lalong sumipa ang ating ekonomiya. Nabanggit po ni Congressman Lord yung sa tourism, tama po yun. Kung marami po tayong turista, ay sigurado po maraming dalang pera. Pag marami pong dalang pera, marami pong mabibili sa mga produkto natin,
ay sigurado po tayong aasenso. Dinidevelop po natin lahat itong mga tourist areas. Yung pong Pulo Island sa Santa Cruz ay meron na pong picnic area doon. At marami pa po tayong mga plano na i-develop at lalong pagandahin yung mga tourist areas natin. Ano po? Yung pong sa Agri, ang sabi nga po, ay tinututukan natin yung baboy natin na napaka-popular. Ano po? At yung kambing na gusto po nating ibenta sa ibang countries. Nabanggit po ni Congressman Lord na kung ganyan karami ang turista, ay sigurado po sa loob ng 1 taon ay kikita po tayo ng mga 100 milyon. Ano po? Pero ang tinatarget po natin ng provincial government po ay 1 milyong kambing po. Yung 1 milyong kambing po, pag nandyan po na i-produce natin yan, na ibenta natin sa abroad, ang lakas po ng demand. Ang halaga po noon ay approximately 2.5 billion po. Kaya i-develop po natin, nakita po natin, nagdi-develop po tayo ng mga kooperatiba para po sila ang gagawa at lahat po ng mga kabaryo natin ay mapapasama sa isang grupo at maayos po ang pag-implementa ng proyekto. Ang sabi rin nga po nila, 1 million native pigs na kilala-kilala po at popular sa Metro Manila po. Ang halaga daw po na approximately 2.5 billion a year. Yung po ang target natin, kung ma-reach po natin yan, 2 produkto lang po sa pagpapalaki ng livestock, ng hayop po, ay meron na po tayo approximately 5 billion sa 1 taon. Pag 5 billion na po ang ating kikitain, first class province na po tayo. Ano po? So yan po ang target natin. Nandiyan po ang ating mga nagpo-produce ng goods natin. Malaki pong 100 milyon po may po-produce. Meron po tayong mga mag-grow, mag-raise ng mga livestock. At nandyan din po ang tourism. Nakikita ko po, basta united po tayo, tulong-tulong po tayo. Sigurado po ang Marinduque ay aasenso. Ang dami-dami pong magandang distinction dito sa Marinduque. The heart of the Philippines, nandito po yung Luzon Datum. Naglalagay na po kami ng visitors center doon para po kumpleto. Meron pong napapahingahan ang ating mga turista at kababayan. I-develop pa po natin mabuti yun. Si Congressman Lord po nabanggit yung view deck. Lalagyan po ng isang malaking moryon yun. Isang attraction din po. Meron po kami nakita sa view deck, doon po sa Luzon Datum mismo, yung pinaka-hill niya, ay para pong muka ng Christ. I-develop po natin yan. Baka pwede pong tawaging, ewan ko po kay Bishop, baka pwede pong tawaging Monte Cristo na po pagtagal ng panahon. Pero i-develop po namin, lalagyan po namin ng malakas na ilaw yan. Kahit po sa gabi, makikita niyo po yung mukha ni Cristo. Ano po? So yung mga ganyan po, dinidevelop po natin at sinabi po natin, 4 bridges to progress. Nung RDC meeting po, ako po yung infrastructure committee chairperson ng Mimaropa. Naglagay po ako ng 350 million para sa feasibility study ng bridges. 4 bridges po. Siguro hindi naman po mangingimbulo yung taga Santa Cruz sa Buwak. At dyan po malalaga yung 4 bridges. Ano po? Buyabod area, papunto po Pulo. Pulo to Maniwaya. Maniwaya to ano to? Mongpong and then Mongpong to Tanawan. Ang kagandahan po ng 4 bridges na ito ay later on po ay by land na po tayo. At yung kuryente po ay pwede na po natin padaanin din doon para makakonekta po tayo sa Luzon Grid. Pag naubusan po tayo ng tubig, pwede pong dalhin ng mga tubo po doon ng 4 na bridges papunta po sa Quezon o sa ibang parte ng Luzon para po sa water supply. Ano po? So ganyan po. Nakikita ko po na maganda ang ating pananaw, maganda po ang ating vision, maganda po ang ating adhikain. Kung tulong-tulong po tayong lahat. Binulong po sa akin yung 4 bridges ulit ni Kong. At nakikita po namin na talagang napaka-importante po nito sa ating lalawigan. Iniisip din po nga namin, pagdating ng panahon po ay may railway system na circumferential po sa buong lalawigan para po mas mabilis ang travel at hindi po tayo mahirapan. Para pang turista rin po. So nakita nyo po, talagang hindi po tayo tumitigil na mag-isip na kung ano makakabuti na proyekto o programa para sa Marinduque. At nakikita ko po na kung tayo talaga nagkakaisa at kapit-bisig po tayo,
wala po tayong pupuntahan kundi ang pag-asenso ng Marinduque sa bagong sentenaryo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po, Governor Presbitero Velasco Jr. At tunay nga ni po, kapag sama-sama, makikita po natin ang isang masigla at maasensong probinsya sa pagpasok po natin sa golden era ng ating lalawigan. At sa pagpapatuloy po, mga kababayan, ay atin po munang bigyan ng pansin at bigyan ng kaukulang pagkilala ang ABC President ng bayan po ng Buena Vista, si Mr. Mario Francisco. Gayon din po si Konsihal David o David Vito, si Konsihal Eduardo Pampola ng bayan po ng Buena Vista. Ano? Yan, sa pagtatapos po mamaya ng ating programa ay iaanyayahan po namin muna ang mga empleyado ng provincial government, gayon din ang mga nandito ngayon sa ating programa na umattend po or bumisita or sumilip sa ating art exhibit na ginaganap or gaganapin sa Casa Real, doon po sa ating may plaza. And this period naman po, mga kababayan, sa oras na alas 10, past 10 in the morning, ay masasaksihan po natin ang ceremonial ribbon cutting ng ating pong barakalan sa centenaryo dito po sa ating probinsya. Kaya naman po, inaanyayahan po natin on stage our Honorable Governor Presbitero Velasco Jr., Honorable Congressman Lord Alan J. Q. Velasco, our DTI Provincial Director Hazel Salvador, and our PCCI Chairperson, Mrs. Carmelita Rehana Reyes, of course, our Vice Governor Romulo Bacoro Jr., and our Provincial Administrator, Sir Michael Vincent Velasco. At mga kababayan, ating pong saksihan ang ceremonial ribbon cutting ng taon dito po sa Barakalan sa Centenaryo sa ating probinsya. At formal na po natin bubuksan ang barakalan sa centenaryo sa pamamagitan ng pagpuputol ng ating ribbon ng ating mga kagalang-galang na bisita. Okay, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ng ating mga key officials. At sa lahat po ng tumulong para po sa isang matagumpay na barakalan sa centenaryo. Ngayon naman po ay tutungo tayo sa pagbabasbas ng ating mga participating booths sa pangunguna ng ating Bishop Marcelino Antonio Morales Jr. Ang lahat po ay inaanyayahan. May mga kandila pong ipoprovide ang DTI. Ang pasimula po ng booth ay mula dito sa bayan ng Mugpog, paikot po. Dito po sa bayan ng Mugpog. Ang ating mga kasamahang konsehal po at ang mga representative ng bawat bayan na inaanyayahan na sumunod po kay Bishop. Gayon din po ang ating kagalang-galang na congressman, ating kagalang-galang na governor, at ating kagalang-galang na mayora ng bayan ng Puac. Gayon din po ang DTI at ang ating PCCI chairperson at ang ating provincial administrator. Ang simula po ng pagbabasbas ay dito sa bayan ng Mugpog. Kahit sa munisipyo, hapon. Apa, mamaya hapon po. Dito po ako hanggang Miyerkules. Sige. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipinahayag ni Kristo ang dakilang karangalan ng paggawa nung siya'y magkatawang tao bilang anak ng manggagawa. Sa pamamagitan ng pagiging manggagawa, kinalinhan ni Kristo ng pagpapala ang sumpang dulot ng kasalanan sa kanang gawain ng sangkatauhan. Sa ating paggawa ng may matapat na loob ang ating inihaharap ngayon sa Diyos, ay ang kadalisaya ng ating paglilingkod at ang pagpapatuloy ng ating paglahok
sa paglikha at pagtubos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Purihin natin ang Diyos at hilingin natin Kanya ring ipagkapuri ang mga lugar na ito na siyang pinagyayarihan ng ating mga gawain ngayong igagawad dito ang pagbabasbas. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa inyong paglingap sa tanan, hindi niyo po hinahadlangan na mapuspos ng inyong pagpapala ang lahat ng aming iniisip at ginagawa. Ipagkaloob niyo po ang aming nilulutas ay makatagpo ng karampatang lunas sa tulong ng inyong pagtataguyod sa lugar na ito ng magsisipasok at magsasaliksik sa lahat ng kanilang mga pangangailangan upang lahat ng aming gagawin ngayon ay maging sang-ayon sa inyong mabuting kalooban. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bili na po kayo. Salamat po. Ito po ang booth ng Buena Vista. Gusto ko yan pinapasasan ni Bishop. Ay, sir. Ay, ma'am. Ito po ang booth ng Torrijos. They also have crafts. Also wines. And honeys. Wow. Ito po ang booth ng MSC. MSC. Wow. Followers Roman Reigns, again authored by the King, Compact number 6833. Ito po ang MSC booths. Ayan, kasama yung sinabi Sir Malinaw. What started out as a modest school has slowly grown steadily through the years to make MSC more accessible.
Wow, carry on. Buwak. Ito yung binibenta nilang aklat tungkol sa Buwak Church. Tapos na po ang ating pag-bless at napasinayaan na ang lahat ng mga books. Panahon po para kayo mag-ikot at mamili naman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Bishop Junie. And to finally end our program, tinatawagan po natin ang pansin si Governor Sir. Presbitero Velasco Sir. po sa declaration. On behalf of the Provincial Government of Marinduque, I declare the Agri Trade and Tourism Fair open! At kagaya po ng sinabi ni Bishop Junie, panahon na po para mag-ikot-ikot kayo mga kababayan sa ating pong mga booth na nandito sa ating pong Marakalan sa Centenario Marinduque. Muli po ang pinapaalalahanan ng provincial government employees at ang mga bisita na nandito ngayon sa Expo na sumilip sa ating art exhibit na nasa Casa Real sa May Plaza. Kaya po natin ang mga local artworks ng ating kababayan. At sa kasama po natin suportahan ang local products ng ating pong probinsya. At muli po tayo po ay live na napapanood sa social media platform ng Carry on! sa official media Tayo bulaklak dito Okay, ito yata panlaban talaga. At ako po si Romeo Junior lang ang nakasama. Maraming salamat po and again, welcome to the Andito po tayo sa booth ng Buwak. At isa-isa pong nilibot ni Governor at ni Mayora ang mga booth. At para po sa kabatilan ng ating mga kababayan, ay mamaya po patinig natin sila Philippines